Center. Magandang umaga Pilipinas, kahapon po ang National Heroes Day at sa talumpati na ibinigay ni Pangulong Benigno S. Aquino III sa libingan ng mga bayani, kanyang sinabi na lahat tayo ay bayani at gisingin natin ang diwa ng pagkabayani sa atin. Ito po ang buhay na binigyang diwa ng yumaong Secretary Jessie Robredo. Magandang umaga po. Inyo po napapanood ang special coverage ng Telebisyon ng Bayan sa state funeral na iginagawad sa yumaong DILG Secretary Jessie Robredo. Ako po si Cathy San Gabriel at kasama ko po si Kirby Cristobal. Kirby? Magandang umaga po sa inyo lahat. Masasaksihan niyo po ngayong araw ang buong programa na ihahatid para kay DILG Secretary Robredo. Kasama na rin po dyan ang paghahatid sa kanya simula Basilica Minore de Señora de Peña Francia hanggang patungo ng Funeraria Imperial. So yun nga, Cathy. Ngayon nga, Kirby, ang 8th and final day sa National Day of Mourning na idineklara ni Pangulong Benigno S. Aquino III, kaugnay pa rin ang pagpanaw ng yumaong kalihim. At nakikita niyo po ang live video mula sa Naga City kung saan nakalagak pa rin itong mga labi ng yumaong DILG Secretary Robredo. Hanggang alas 7 lang kaninang umaga pinayagan ang public viewing dito sa mga labi ng yumaong kalihim. At ngayon ay binibigyang pagkakataon ng mga malalapit na kaibigan at kapamilya nitong si Secretary Robredo para makapiling siya bago ang cremation maya-maya lamang. At sabi rin Cathy ni Ginang Robredo, mas tanggap nila na mas maraming mga kababayan from Naga yung papasok mula sa Basilica de Minore dyan sa may Naga City, kung saan tinatayang mas marami ito kumpara doon sa miyembro ng gobyerno at mga nagmamahal pa na nakasama ni Secretary Robredo sa kanyang trabaho. Tinatayang 900 persons yung kasya doon, 1,200 yung total number na kasya doon sa loob ng simbahan, pero 900 yung portion na ilalaan para sa mga kababayan ni Secretary Robredo, samantalang yung 300 naman ay para doon sa mga cabinet members kasama na si Pangulong Aquino at maging doon sa mga iba pang nakatrabaho ni DILG Secretary Robredo. Kirby, tinatakdang alas 10 maya-maya lamang ay uumpisahan na itong concelebrated Requiem Mass. Matapos nito ay bandang alas 11 ay bibigyan ng presidente ng Philippine Legion of Honor rank of Chief Commander itong si Secretary Robredo. Itong bibigay na conferment na ito ng Pangulo ay pinakamataas na honor na ibibigay sa nawalang kinakailangang approval ng Kongreso. Siya ay binibigyan nga gaya ng aking nasabi ng Philippine Legion of Honor sa kanyang buhay na ibinigay bilang Mayor of Naga City at maging bilang DILG Secretary. Ito po ay binibigyan din ng state funeral, iginagawaran din ng state funeral kagaya ng ating nabatid o nakita nitong mga nakaraang araw itong si DILG Secretary Jessie Robredo. At matapos itong seremonya ng conferment ng Philippine Legion of Honor rank of Chief Commander ay magkakaroon ng departure honors at dadalhin na itong labi ng yumaong kalihim dito sa crematorium. Nakikita nila Cathy sa kanilang mga TV screens na itinutupi ngayon yung bandila ng Pilipinas ng mga pallbearers o mga miyembro ng PNP at ng AFP dyan sa may Basilica Minore. At ilang sandali na lamang ay magsisimula na maaari yung misa para naman sa pagbibendisyon sa mga labi ni DILG Secretary. Cathy, kung yung matatandaan na nung nakausap namin si Mayor Gatchalian dito sa studio, sabi niya, malaki yung naging impluwensya ni DILG Secretary Robredo sa mga
mayors na sa mga lokal na pamahalaan na hinawakan niya kasi hindi lang daw naging inspirasyon si DILG Secretary bagkus siya yung mismo tumayong ama mismo nila kung paano nila gagawin yung mga programa para sa kanilang mga nasasakupan. At hindi lang yun, tinuruan sila ni DILG Secretary Robredo kung paano maging hands-on at kung paano nila tutugunan yung mga problema sa kanilang mga nasasakupan. Nakita po nga natin na tinanggal na itong bandila ng Pilipinas dito sa ibabaw ng casket ni Secretary Robredo. Ngunit matapos itong Requiem Mass ay ibabalik ito sa kanyang ibabaw ng kanyang kabaong. Matapos ito ay uumpisahan na itong conferment ceremony. Uumpisahan ito sa pamamagitan ng citation na babasahin ni Department of Budget and Management Secretary Florencio Abad. Matapos ito ay magbibigay ng kanyang response itong si Attorney Leni Robredo. Matapos ito ay e-escortan ng Pangulo si Mrs. Robredo at magde-deliver ng kanyang speech. Matapos ito ay ang Pangulo naman ang magbibigay ng kanyang pahayag. After yan, Cathy, ang PNP at AFP ay yung mga casket bearers ni DILG Secretary Robredo ay dadalhin yung casket from Basilica Minore accompanied by the family at susundan nyo ng cabinet members at mga designated honorary pallbearers. Simula ang departure honors will be rendered by the AFP sa Basilica at bibigyan siya ng 19 gun salute ng Armed Forces of the Philippines. At pagkatapos nun, Cathy, ilalagay ito, iloload yung casket niya sa isang hearse after which is the funeral cortege will proceed to the funerary imperial. Ito yung bibigyan na naman ng departure honors itong si Secretary Robredo. Ito po ay bahagi, yung departure and arrival honors ay bahagi po, elemento po yan ng isang state funeral. At matatandaan natin, Kirby, nitong huling gabi ng kalihim sa Malacanang noong Sabado ay nagbigay sa kanya ng isang memorial service itong kanyang mga kasamahan sa gabinete, sa official family ng Pangulong Aquino at naging personal at punong-puno ng anecdotes itong kanilang mga naging pahayag sa kanilang pagkakakilala at pakiking katrabaho nitong si Secretary Robredo. Panoorin po natin ang ilang bahagi ng mga naging pahayag nitong kanyang mga kasamahan sa gabinete. Say for certain, maybe you're still here. I feel you all around me, your memory so clear. Deep in the stillness, I can hear you speak. You're still an inspiration. Can it be that you are mine forever, love, and you are watching over me from up above. Fly me up to where you are beyond the distant star. If only for a while to know you.
pong natunghayan itong slide